Hi! Welcome back to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para sa lahat ng social pension beneficiaries na naghihintay pa rin ng kanilang payout. Bakit nga ba wala pa ring payout schedule sa inyong mga lugar maging sa National Capital Region ay madalang ang paglalabas ng kanilang schedule? Bakit sa iba ay meron na? May problema kaya? Ngayon ay aalamin natin ang mga posibleng dahilan kung bakit wala pang payout sa inyong mga lugar. Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners. At please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Dapat alam mo. To all seniors beneficiaries. Mga dahilan kung bakit wala pang payout sa inyong lugar. Maging sa National Capital Region. Ang mga posibleng dahilan ating aalamin. Ano-ano nga ba ang mga posibleng dahilan ng pagkaantala ng payout schedule ng social pension? At first, alam naman po natin na nagkaroon ng election last May, at dahil sa naganap na midterm national and local election ay maaaring maantala ang anumang aktibidad ng lahat ng local agencies. Isa po dito ang election ban period na hanggang June 11 pa magtatapos. Ang transition period ng mga bagong halal at ng aalis na local officials. Sa period po na ito ay hindi pa pinapayagan na magkaroon ng aktibidad na may kinalaman sa financial account ng bawat municipality unless kung ang nanalo ay yung dati pa ring nakaupo. Maaari niyang ipagpatuloy ang lahat ng nakapending na payout at iba pang activities. Magkakaproblema lamang kung may bagong nahalal at kailangan ang transition period, doon po nagkakaroon ng pagkaantala pansamantala. Kung makikita niyo po sa COMELEC guidelines, ang election ban period ay sa June 11 pa matatapos at kasabay nito ang pag-submit ng bawat candidates ng kanilang statements of contributions and expenditures or SOCE. The officials elected in the election will assume the respective offices on June 34, 3-year long term. Kaya't may possibility na by July pa magkakaroon ng regular payout schedule sa ibang lugar. Pero bakit may ibang lugar na nakakapag-payout na? Maging sa ilang lungsod ng NCR. Bakit sa iba wala? Posible po na ang budget na galing sa DSWD ay nai-forward na po sa ibang municipality bago pa naganap ang election. May ilang mayors pa rin na nanatili pa rin sa kanilang mga pwesto, kaya't naging madali sa iba na mailabas ang nasabing payout schedule dahil sa walang transition period na magaganap. Katulad na lamang sa lungsod ng Maynila, dito ay hawak na kasi ng Treasury ang budget from DSWD dahil nagkaroon na nga sila ng seminar orientation last May pa, dito kasi ay naabutan na sila ng election. Subalit dahil nga bagong mayor na ang nanalo at upo ngayon sa Maynila, ay hindi pa mailalabas na nasabing payout schedule dahil naabutan na po ito ng transition period ng incumbent at ng new elected officers. Kaya't maghihintay pa rin po tayo ng updates mula sa inyong pamahalaan at yan po ay agad po nating ibabahagi. At maaaring ganito rin ang senaryos ng ilan pang lugar kung kaya't wala pa ring nailalabas na schedule. Isa rin sa dahilan kung bakit ang ilang lugar ay hindi nakakatanggap ng kanilang social pension ay dahil walang talagang naganap na agreement of undertaking between sa local agencies at ng national government. Maaaring may ilang kasunduan na hindi pumayag ang both agencies, kaya't walang social pension payout sa inyong lugar. At marami din sa ating mga seniors ang nag-aakala na ito ay isa ng universal pension, which is hindi pa po. Sa ngayon ay pawang mga indigent seniors pa lamang nakabilang sa master list ng DSWD ang official na nakakatanggap ng tig 1,000 pesos kada buwan. Marami din sa ating mga indigent seniors ang nasa waitlisted pa rin hanggang ngayon dahil sa kakulangan ng budget mula sa gobyerno. At sa mga official beneficiary ng social pension, iwasan po natin na mag-skip o hindi magpunta sa venue ng inyong payout para maiwasan po natin na tayo ay tuluyang matanggal sa listahan. Iwasan din po natin na umalis sa ating tahanan during the revalidation process ng SEC dahil isa po itong dahilan para matanggal din po kayo sa listahan. Para naman sa mga lumipat ng kanilang tirahan ay dapat po na mag-file po tayo sa ating former OSCA office na transfer of residence para mailipat po ang inyong social pension sa bago nyong OSCA. May mga videos po tayo kung paano ang dapat gawin kapag ganitong mga senaryos, maging ang mga namatay na beneficiaries
ay may makukuha pa rin kung ito ay umabot sa cut-off ng kanyang pagkakamatay. At sa mga naghihintay pa rin ng kanilang payout schedule, antabayanan po natin ang mga everyday payout po natin sa binabahagi sa lahat. Kung sakaling wala pa rin hanggang itong buwan ay maaaring after pa ng June 30 mailalabas ang iba pang payout schedule. Ito po ay isang opinyon lamang, pwedeng totoo, pwedeng mapaaga naman. Para sa lahat ng mga social pensioner na natanggal sa listahan at iba pang beneficiaries, para makaiwas sa pagkakatanggal, panoorin niyo po itong video natin kung paano makakaiwas. At sa mga namatay na beneficiaries ay may video pa rin po tayo kung paano makukuha ang social pension ng inyong namatay na lolo o lola. At sa mga lumipat naman ng kanilang tirahan ay may mga paraan po tayo kung paano maiwasan na hindi tayo matanggap at kung paano maililipat ang ating social pension sa bago nating tirahan. At sa mga hindi pa rin beneficiary ng social pension na pasok sa qualifications, ay pwede pa po kayong mag-apply ng inyong social pension sa inyong OSCA office. Narito po ang video kung paano at ano ang dapat gawin. Ang lahat pong ito ay maaari niyong panoorin para makaiwas po tayo sa posibleng pagkatanggal at kung paano rin mapabilang sa social pension beneficiary. Para sa lahat ng may mga katanungan o hinaing sa kanilang social pension maging sa status ng inyong application at iba pang benepisyo ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong mga barangay o OSCA office para sa agarang kasagutan. That's it. Naway nakapagbigay linaw po ito sa lahat sa mga naghihintay ng kanilang payout schedule kung bakit wala pa ring nailalabas hanggang ngayon. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga bagong payout updates at iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat. Disclaimer lamang po sa lahat. Hindi po tayo isang kawani ng COMELEC o ng alinmang government agencies. Ito ay binase ko lamang as per guidelines ng COMELEC sa kanilang election period at iba pang impormasyon na dapat nyo pong malaman.